Mga benepisyo ng asin sa ating katawan. Malamang hindi mo pa ito alam, biruin mo simpleng asin lang, napakarami pa lang benepisyo para sa ating katawan. Okay? Yan ang pag-uusapan natin sa video na ito. At bago po yan, hindi ako magsasawang magpapasalamat sa inyong lahat, sa inyong suporta sa ating channel. Ang inyong lingkod, palaging nagsasabing mas mahalaga ang kalusugan kaysa kayamanan na meron ka ngayon o sa iyong mga nakikita. Dahil baliwala lahat yan kung ikaw mismo ay hindi na makikinabang nito. At kalusugan din ang mahalaga para maabot natin ang ating mga pangarap. At sa mga bagong subscribers pala at dating subscribers, ulitin ko po, maraming salamat sa inyong lahat. At alagaan natin ang ating katawan dahil napakahirap na po kapag ang dami na nating sakit. Mga sakit na dulot ng ating pagpapabaya sa sarili. So balik tayo sa topic natin. Ang asin, may benepisyo ito sa ating katawan. Gamit lamang ang tubig at paghaluin ito. At ngayon, aalamin natin ang paraan at tamang paggamit at kung para saan ang mga ito. Unahin natin yung pagmumumog ng tubig na may asin. Ito ay matagal nang ginagawa ng ating mga ninuno. Maganda kasi ito sa may mga tonsil o pananakit ng lalamunan. Yung iba, ginagawa nilang isang basong tubig na may maligamgam, nilalagyan ng kalahating teaspoon ng asin, paghaluin at pagkatapos gawing pangmumog. Tulad ng sabi ko, nakakatulong ito sa may mga sore throat, tonsillitis at marami pang iba. Ang kagandahan nito, marami na itong pag-aaral tulad ng ENT doctors na ang sabi nila, ang pagmumumog ng tubig na may asin ay nakakatulong talaga sa may mga sore throat at nakakaluwag din sa may mga plema. Nakakatulong kasi ito para matanggal ang mga dumi at bakterya sa ating lalamunan. At hindi lang yan, ang pagmumog ng tubig na may asin ay epektibo din na gamot sa may mga singaw. Kaya lang, medyo mahapdi nga lang ito. Pero proven and tested po talaga siya. Kahit ako nga, pag nagkaroon ng singaw, ito din ang ginagamit ko. Mismong asin pa nga ang nilalagay ko sa parte ng may singaw. Pero kung may pera ka naman at kaya mong bumili ng ointment para sa singaw, marami na rin naman ito sa ating mga butika. Okay? At pwede din ang tubig na may asin para sa bleeding gums, pananakit ng ngipin, at nakakalinis din siya ng bibig, mga infection, kasama na rin dyan yung may mga bad breath. Kaya napakalaking tulong ang pag-inom ng tubig na may asin. Ngayon, gaano kadalas? Depende na lang ito sa iyo, 2 to 3 times a day. Okay lang din yun kung talagang masakit ang lalamunan nyo. Actually, matagal na itong ginagamit ng ating mga nakakatanda. Pero sa ngayon kasi, tulad ng nabanggit ko, marami ng mga produktong mabibili na kayang gamutin ang mga nababanggit ko na sakit na kaya ding gamutin ng asin. Pero kung wala ka naman talagang pambili, mag-asin ka na lang. Ayos lang din naman yun. At para naman sa cold and flu, ang pwedeng home remedy, chicken soup. Maganda din sa flu ang vitamin C. Yun ang kailangan. Zinc, kailangan din. At siyempre yung bida natin, yung salt water gargle. May tulong din siya. Linawin ko lang, wala itong side effect. At pagdating naman sa ngipin, gilagid at bibig, nire-recommenda din talaga ito ng mga dentist ang pagbumog ng tubig na may asin. Lalo na kapag hindi ka nakapagpa-check up sa mga dentista at may sira ang ngipin mo at hindi mapastahan. Bukod sa pagtututbrush, kung ayaw mong masira lalo ang ngipin mo, maganda ang pagmumog ng tubig na may asin dahil nalilinis niya ang mga ngipin. At bukod sa paglinis, nakakatulong din ito para sa mga namamagang gums. Kung naalala pa natin, nung bata pa tayo, kapag naubusan ng toothpaste, sabihin ng nanay at tatay natin, asin na lang gamitin mo, ayos na yan. Kahit ako, nagawa ko din ito nung bata pa ako. Kung napapansin mo, hindi pa naman uso ang cellphone noon para sa mga impormasyon na ito. Pero alam na ng mga magulang natin o mga ninuno natin na may tulong talaga ang mga ito. Ngayon, kung tatanungin mo paano ba gumagana? Ang tubig na may asin, mas concentrated kasi ito, kaya nasisipsip niya ang mga tubig, liquid, bakterya o mga microbes sa loob ng lalamunan natin at pati sa bibig din natin nililinis din niya. May mga pag-aaral na nagpapakita na ang gumagamit ng salt water gargle o pagmumumog ng tubig na may asin na mas mabilis gumaling kaysa hindi gumagamit nito. Okay? At ulitin ko, maliban sa wala itong side effects, mura lang din ito na pamamaraan para makatulong sa mga nabanggit natin na sakit. At hanggang dito na lang ang ating video. At kung sa tingin mo nakakatulong ito, baka pwedeng makahingi ng isang mainit na likes. Maraming salamat po.